Good day mga ka-sports natin dyan. PVL on Tour Full A and Full B magsasama na, kung saan ang 4 na team sa Full A at 4 na team sa Full B magsasalpukan, at doon nga ay maglalabanan sila para sa Battle for Knockout. At kung sino ang malalaglag, tuluyan nang magpapaalam, at kung sino ang mananalo, aabante para sa quarterfinals. Kilalanin ang 8 team na magsasalpukan, kaya't ano pang hinihintay nyo? Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo, at kung bago ka na muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Walong team na mag-aagawan sa pwesto para nga makapasok sa quarterfinals. Sisilipin na natin. Unahin na nga natin dito ang Farm Fresh Foxes. Maraming nagulat nga sa Farm Fresh at mukhang lumakas nga sila dahil meron nga silang panalo na 3 at 2 lang ang kanilang talo. Pero hindi nga sumapat ang kanilang panalo para makapasok sa quarterfinals advance. At eto, dadaan nga rin sila sa Battle for Knockout, kung saan susubukin nga sila ng ibang team sa Pool B kung kakayanin ng Farm Fresh at makalusot sila. If ever na makalusot nga ang nasabi nating Farm Fresh Foxes, ay may pag-asa nga silang makapasok sa quarterfinals. Pero syempre, ibang usapan na to dahil Battle for Knockout na ang nasabi nating labanan. Gaya nga ng Petrogas Angels ay isa rin sa dadaan sa Battle for Knockout, sapagkat grabe rin itong Petrogas Angels. Ang dami nga nilang talo, kung saan nga nangulelat nga ang defending champion dahil nga sa pagkawala nga ni Brock Van Sickle. Mukhang nawala ng angas ang nasabi nating si Jonas Sabeti team. Grabe ang talagang nangyari, pati ang kanilang coach or head coach na si Koji ay lumayas na rin at nagpaalam na ito at nagresign na, kung kaya mukhang tagilid dito ang Petrogas. Pero syempre, sa tingin ko magbabalik na rin dito ang nasabi nating star player nila na si Brock Van Sickle at MJ Phillips, matapos ngang matanggal rin sa Alas Pilipinas. Siguro maglalaro na sila para sa Battle for Knockout, at malaki ang tsansa na makapasok rin ang Petrogas Angels sa quarterfinals kung maglalaro nga si MJ Phillips at itong si Brock Van Sickle. At pagdating nga sa Battle for Knockout, nako, ang makakatapat ng Petrogas Angels sa Pool B, kabahan na dahil defending champion nga ang nasabi nating Petrogas Angels. Hindi basta-basta sila magpapatalo, lalot nga papalapit na ang kanilang game, at si Brock Van Sickle nga at MJ Phillips ay papasok na rin. May makakatulong na si Myla Pablo at si Jonas Sabete, kung kaya lalakas talaga ang nasabi nating Petrogas Angels. At pagdating naman sa isa pang team na nakakagulat, ang Choco Mucho. Super laki nga ng ibinagsak sa standing ng Choco Mucho pagkatapos mawala nga ng kanilang superstar na si Cici Rondina, at marami pang mga nagkaroon ng injury. Pero hindi natin maikakaila na laging puno nga ang arena, kahit sabihin natin na medyo humina nga ngayon ang Choco Mucho dahil nga sa kasikatan nga ni Boss Dina Wong at ang kanyang buong team. Kung kaya marami pa rin mga nanonood sa Choco Mucho kahit hindi na sila ganoon nga kalakasan. Pero syempre, pagdating sa larangan ng volleyball, hindi naman dito pagandahan at hindi pasikatan. Kinakailangan talaga na ilabas nila ang kanilang mga talent para nga mas lalo ngang ganahan ang mga manonood at umabot man lang lamang sana sa fifth set ang laban. Pero minsan kasi ay talagang nabobokya sila sa set dahil nga siguro ay humina na ang Choco Mucho. Wala kasing si Rondina at wala nga yung mga star player nila karamihan dahil meron ngang injury, lalo si Madi Madayag ay nasa Alas Pilipinas pa. Pero syempre, alam naman natin ang Choco Mucho sa pagbabalik ni Cici Rondina, kung babalik pa, alam natin na kapag naghilom na rin ang mga nararamdaman injury ni Dindin Manabat at ni Kat Tolentino, may laban na naman muli sila. Pero sa kasalukuyan sa PVL on Tour ay talagang nangungulelat nga ang nasabi nating Choco Mucho, lalo't makakatapat nga nila ang mga team sa Pool B. Ewan ko na lang kung makalusot ang Choco Mucho, kasi para sa akin mas malakas ang Pool B seka sa Pool A. At ang isa pa na mukha talagang nangungulelat, ito ngang Galleries Tower High Risers. Grabe, nakakagulat rin to. Medyo hindi na rin sila bagong team sapagkat matagal na rin sila dito sa PVL. Pero eto nga, nasa laylayan nga sila at wala nga silang naipanalong laban. Yes,
0 win nga sila at 5 loss. Grabe talaga ang nasabi nating Galleries Tower. Kailan kaya sila muling aariba kahit sabihin natin nakuha nga nila ang malakas na, sige, makandili katindig, wala pa rin nagawa sapagkat nasa alas Pilipinas naman ito. Sa kasalukuyan ay talagang namumroblema nga si Coach Lerma sa kanyang team. Pero syempre, sa elimination round talaga magkakaalaman na dahil sa battle for knockout, dito na talaga ang tunay na laban. Dito kinakailangan talagang manalo ng Galleries Tower para nga makapasok sila sa quarterfinals at sisiguraduhin naman to ni Coach Lerma na talagang ilalaban nila ng todo ito. Lalo't meron naman silang makakatapat na medyo mahina rin sa Pool B kung saan nga meron rin hindi malakas na team sa Pool B na napasama. At eto pa ang isang nakakagulat na naman mga ka-esports. Ang isang team na papasikat na sana mukhang mauudlot na naman. Lalo ang Akari Chargers na meron ngang 2 panalo lamang at 3 talo. Laglag nga rin sila para sa quarterfinals advance at dadaan nga rin sila dito sa battle for knockout. Mukhang matcha-challenge ng husto ang kupunan nga ni Gretchen Soltones at the Ivy Lacsina dahil baka nga makatapat pa nila ang Petrogas Angels or ang Farm Fresh Foxes. Malakas yan sa Pool A dahil nasa Pool B nga ang Akari, ang makakalaban nila yung nasa Pool A. Kaya kinakailangan manalangin na lang dito ang mga fans ng Akari na mapatapat sana sila sa mahinang team kagaya ng Chocomucho or Galleries Tower para sure win nga sila. Pero kapag Farm Fresh Foxes or Petrogas Angels sila maharap, talagang matcha-challenge ng gusto dito ang Akari at baka maaga nga silang magpaalam. Bakit ko nasabi na malakas ang Petrogas Angels? Siyempre, kung naroon na si Brock Van Sickle at MJ Phillips. Kapag napatapat nga dito ang nasabi nating Akari Chargers, talagang goodbye na talaga sila. At eto pa ang isang team na nasa Pool B na kung saan nakakagulat rin dahil ang head coach nga nila ay si Coach De Brito kung saan nga may napatunayan na sa international game. Lalo sa kanyang pag-coach sa Alas Pilipinas ay napaiangat niya talaga ito. Pero kagaya nga ng Akari Chargers ay hindi niya nga ito nagkaroon ng podium finish nang siya ang humawak. Kagaya nga ng Capital One Solar Spikers ay nangungulelat rin. Grabe, diba? Wala ngang naipanalo kahit isang game ang nasabi nating Capital One. Mukha talagang hindi pa gaano solid ang team na ito. Well, sabi pa nga ng mga fans ng Capital One, wala raw kasi si Micaela Belen kung kaya nangulelat ang nasabi nating Capital One ayon sa kanilang mga fans. Pero syempre, aabangan na lang natin kung talagang uubra ba si Belen kapag nariyan na nga siya sa Capital One. So yun na nga mga ka-sports natin dyan ha. Wait lang tayo sa Zeus Coffee and Cherry Tigo at Creamline Cool Smasher. Sa dalawang ito, mamaya ay meron nga talagang malalaglag na 2 team. Maglalaban sila mamaya na hapon, kaya't abangan natin yan. Ang Creamline ay wala ng game, Zeus Coffee na lang at Cherry Tigo ang ating aabangan. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.